Mga boss, dumating na nga itong mga bus ng Davao City kaya patay sa inggit yung iba. Kaya nga naman sinasabi nila puro puto ops daw. Sabi nila puto ops pero ginagaya nila yung style ng Davao. Hindi lamang sa mga 911, sa mga palibreng bus. Ayan, pati ito. Nag-iisip na sila. Nagagawa din sila ng ganyang programa. Baliktad na ngayon, ang national na yun nanggagaya sa local. Ay nako, Diyos ko mio. And meanwhile, sinasabi lang po to Ops, sa Leyte, may bagong proyekto na binibigay. Oh, di ba? Magandang balita yan. May bagong proyekto na binibigay yung anak ni Martin Romualdez. Alam niyo ba yung patubigan na yung poso? Halagang milyon na yun. May dalawang poso, while literal na nagpo-photo ops, yun yung klarong photo ops. No? Puro kahipokrituan. Ngayon lang yung gumagawa ng mga ganyan na wala nangyayari sa lugar nila. Yun yung klarong photo ops. Sa mga taong gumagawa niya na may magandang nangyayari sa lugar nila noon pa man, hindi yan photo ops. Okay, huwag tayong magiging, ewan ko kung sana yung sense of humor nyo, tulog pa ba kayo? Kaya naman patay sa inggit yung iba at titingnan natin kung after 10 years kung anong mangyayari sa bawat syudad, sa bawat probinsya, diyan natin malalaman kung sino yung mga magagaling na namumuno. Kahit sabihin natin papalit-palit yan, may trace up yan, masusundan natin yan kung ano na nangyayari. Kung tumigil ba yung progreso o tuloy-tuloy ba o biglang nag-progress ang isang lugar na dating hindi progreso, simula na nakaupo yung kung sino yung bagong namuno. Diyan natin malalaman ang totoong leader. Kahit wag na natin scrutinize, titingnan na lang natin yung mga nangyayaring progress. Malalaman naman natin yung mga proyekto na substandard, di ba? Maobserbahan nyo naman sa lugar nyo, sa lahat ng mga constituents sa bawat lugar nyo. Tingnan nyo yung iba sa Mindanao ngayon, nahahabol na ang mga taga Luzon. Kung iisipin, sila yung nabibigyan ng prioridad. Okay? Simulat sa pool, noon pa naman, sila nabibigyan ng prioridad ng national government. Ambunansyado sila sa budget pero walang nangyayari sa lugar nila. Napag-iwanan yung Mindanao pero ngayon nahahabol sila sa Mindanao. So, ibig sabihin, kahit wala masyadong suporta ng national, dyan natin makikita yung mga totoong leader. Kaya kayo, ewan ko lang kung may choice pa kayo, maghanap kayo ng totoong leader.